Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Humarap sa Malacanang sina Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. at National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag para magbigay ng detalye sa naganap na gulo sa Senado kagabi. Alamin natin ang detalye mula kay Christian Bascones. Christian. Yes, Naomi, naging mahaba yung explanation ng NBI dito sa palasyo. Pero mariing itinanggi pa rin ng National Bureau of Investigation na may naganap na operasyon o pag-aresto sa loob ng Senado kagabi kaugnay ng mga ulat na aarestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagpadala lang sila ng mga ahente sa GSIS building ito kung saan upang magkaroon o tumulong sa pagsesecure ng lugar matapos humingi ng security assistance ang GSIS management. Sa salaysay ng palasyo mula sa pagpupulong kasama ang Pangulo, nagsimula ang tensyon matapos mag-livestream raw si De La Rosa bandang hapon kahapon at sinabing may posibilidad na siya ay aarestuhin. Kasunod dito, nagpahayag din umano ang Office of the Sergeant at Arms na may posibleng aarestuhin sa Senado. Ilang saglit lamang niya ang lumipas, may nakitang mga NBI agents ang mga tauhan ng OSAA sa bahagi ng GSIS property na katabilang lamang ng Senado. Ipinaliwanag ni Matibag na walang assault na naganap o atake mula sa panig ng NBI. Anya, nakadestino lamang ang mga ahente sa GSIS premises nang magkaroon ng komosyon sa may tulay o dito yung lagusan na nagdudugtong sa GSIS at Senado. Doon naman na nagpakilala ang NBI agents. Ngunit agad na nagpakawala ng warning shot si Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplaska. Kaya napilitan din umano ang isang NBI agent na magpakawala ng kanilang warning shots. Binigyan din ng NBI chief na walang utos mula kay Pangulong Marcos Jr. mula sa Department of Justice din upang arestuhin si De La Rosa. Pinilian niya nilang huwag kumilos habang may nakabinbing usapin sa Supreme Court o ang kaugnay ng kaso ng senador. Samantala, kinumpirma naman ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na nagkaroon ng masusing investigasyon sa insidente kabilang ang mga sangkot sa security personnel ng GSIS at Senate Security. Aniya, nagkikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa NBI upang matukoy ang buong detalye ng naganap na komosyon sa GSIS Senate Complex. Nagbigay linaw din si Matibag hinggil sa isang lalaking nagkilalang si Mel Oragon na namata ang may hawak na baril. Ayon sa NBI Director, hindi opisyal na empleyado ng ahensya si Oragon at isa lamang umano itong volunteer o driver ng grupo ng mga ahente. Giit niya, karaniwan umanong gumagamit ang NBI ng mga force multipliers at assets sa ilang operasyon dahil sa kakulangan ng tauhan. Ipinaliwanag din ng NBI ang kumakalat na video ng pagdidrill sa lock malapit sa bridge o sa tulay na nag-uugnay sa GSIS at Senado. Ayon kay Matibag, hindi ito bahagi ng isang assault operation kundi pagtatanggal lamang ng lock upang maisara ang access point na umano'y labas-pasok na ang mga iba't ibang tao. Pagkatapos umano ang pagdidrill ay hinarangan pa ito ng mga metal cabinet para hindi na madaanan. Samantala, kanina sinabi rin ni PNP Chief na hindi bababa sa 30 na mga o 30 mga putok ng baril ang narinig sa Senado kagabi at ngayon patuloy na inimbestigahan ito at sinabi rin ng kapulisan natin na hindi sila titigil o walang special treatment sa pag-aresto kay Bato kahit pa ito pa man ay dating PNP chief. Ikinalulungkot din ng NBI ang mga balitang kumakalat na nakalabas na ng Senado itong may warrant of arrest mula sa ICC na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Iba pang mga detalye, mamaya abangan sa Arangkada Balita. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones. Kahina-hinala ang mga nangyaring kaguluhan sa Senado ayon sa political analyst si Ronald Llamas. Ayon sa kanya, una pa man ay nagpapahiwatig na mga senador sa mayorya tulad ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senadora Amy Marcos na lulusubin ang gusali. Nagsumamo din ng suporta si Senador Ronald De La Rosa na nagpasailalim sa protective custody ng Senado. Questionable din kung saan nanggaling ang mga umalingaw-ngaw na putok dahil lumalabas na nanggaling naman ito sa loob ng Senado. At sabi ng NBI, wala silang tauhan sa loob ng gusali sa mga oras na yun. Masyadong suspicious yung mga pangyayari. Paano nung simula pa lang, bago pa nagkagulo, nagsasalita na yung mga ilang senador, katulad ni Bato, at saka ni Amy, at saka ni Alan Peter, na sila ay lulusubin na.
At nagtatawag nga si Bato, di ba, na mag-rally sa kanya yung mga tao because lulusubin na sila at aatakihin sila. No? Tapos, narinig natin yung barilan, putukan. Pero yung mga contacts natin sa loob, yung mga ilang mga staff ng Senado, ang sinasabi, yung barilan ang gagaling sa loob. Natanggap na ng Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kagabi matapos maiproseso ang reproduction at verification sa Kamara. Dumating ito sa kasagsagan ng tensyon sa loob at labas ng Senado. Naglalaman ng House Resolution number 989 ng 7 articles of impeachment matapos bumoto ang 257 mambabatas na pumabor dito. Ayon kay House Secretary General Cheloy Belicaria Garafil, naging matagumpay ang transmittal at nagpapasalamat siya sa mga tauhan at katuwang na ahensya na tumulong upang matiyak ang maayos at ligtas sa pagpapadala ng articles of impeachment. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.